Kilat News Updates. Mga balita, ngayon, higit 800 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na recover sa baybayin ng Mariveles, Bataan. 2 dating sundalo patay sa search warrant operation sa Cotabato. Gun ban sa BARM, nagsimula na para sa October 13 parliamentary election. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinatayang aabot sa mahigit 800 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Police Regional Office 3 sa baybayin ng Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan kahapon August 14. Ayon kay PRO3 Chief Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, nag-ugat ang operasyon ng itinawag sa kanilang himpilan ang kahinahinalang mga sako ng isang concerned citizen sa lugar. Nang kanilang puntahan, tumambad sa mga ito ang 6 na sako na naglalaman ng 118 packs ng suspected shabu na may bigat na 118 kilograms at may kabuang halagang 802,400,000 pesos. Agad na nagkaroon ng investigasyon ng pulisya kung saan nagmula ang mga iligal na droga na may Chinese markings. Patay ang 2 dating sundalo habang isang pulis ang sugatan sa operasyon sa Makilala, Cotabato nitong Huwebes ng madaling araw. Naganap ang insidente habang sinisilbihan ng mga pulis ng search warrant ang negosyanteng si Ramon Floresta sa Purok Gumasak, Barangay Bulacanon. Kinilala ang mga nasawing bodyguards na sina Jovito Regidor Roa at Paul Lacorte Pedrosa, kapwa dating miyembro ng Philippine Army. Sugatan naman si Police Corporal Jason Junco. Ayon sa Cotabato Provincial Police Office, bigla silang pinaputukan ng mga tauhan ng negosyante dahilan upang gumanti ang mga pulis. Arestado si Floresta matapos makuha sa lugar ang iba't ibang uri ng baril at bala. Sinimulan na ng mga otoridad sa BARM ang mahigpit na pagpapatupad ng gun ban alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11149 para sa unang parliamentary election ng rehiyon sa October 13. Ayon kay Colonel Jibin Bongkayaw, City Police Director, binabantayan ng pinagsanib na puwersa ng pulisya, Army at Marines ang lahat ng entry at exit points sa pamamagitan ng checkpoints kabilang sa Barangay Tamontaka. Epektibo mula August 14 hanggang October 28 ang gun ban sa mga probinsya ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, mga lungsod nito at 8 bagong bayan sa Special Geographic Area ng North Cotabato. Binigyang diin ni Bongkayaw na sakop nito kahit ang uniformed personnel ng AFP at PNP. Ayon naman kay Brigadier General Jason de Guzman, mayroong lingguhang assessment para matiyak ang maayos at ligtas na halalan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.